store. Oh, hello guys. So we're gonna play Brookhaven today. Yes, Brookhaven. And I'm gonna be. Oh my. Baby, I was moving. Kanina I was moving. The video is not clear yet. Okay. I don't like this one. Let me check. Beautiful. Problem. Okay, so I'm our no from start yet. Blonde. Blonde. Cute. Cute. Fake news ba to? Ano ang dahilan? Tumayo rin daw siyang sales and marketing head ng Digital Inc. mula noong October 2024. Pero nag-resign na siya nitong Enero. Kaya malakas ang loob ko. Bumarak sa inyo ngayon. Wala Super akong cute. kinitang 200 million. You're my sister right now. Super cute. Naapektuhan ng balita ang kanyang pamilya. Bukod sa na-high blood, ang 78 anyos niyang ina, kinailangan niya rin daw mag-request ng security para matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Lalo't puso raw ngayon ang mga kaso ng kidnapping sa kabila ng issue sa dati niyang kumpanya. Wala na raw pagdemanda ang kalihim. I was contributing sa file the legal action against these criminals of fiction. Naisip ko, baka naman, lalo lang tayong mag-distract. Sinag naman ng news file sa official website ng Securities and Exchange Commission at isang datos tungkol sa Digital Inc. Lumabas na piniritiso ang kumpanya noong 2012 at nasa tagig ang pagdata nito. Sa isa pang SEC document, ang nakalisya ng ari ng kumpanya. Ang nado naman si Release na narisang ang negosyo galing ng ilang restaurants. Multi-investor naman niya ang kanyang ownership sa isang political management firm dahil meron itong conflict of interest. Hindi man lang hiningi ang pari niya kahit na personal naman niyang kilala ang mga may-ari ng news site na naglabas ng balita. Kilala ka naman sila. Kilala ka kasama. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Okay. Problem not my problem. Problem not my problem. That is my problem. Faceless. Face.